Napapabuntong hininga si Roxanne habang inaayos ang mga dokumento na nasa mesa niya. Hindi pa siya pwedeng umuwi dahil sa coding ang sasakyan niya. Kailangan pa niya maghintay hanggang 7:00. 2 araw na rin hindi niya nakikita si Marthy. Ni hindi ito tumatawag o nagte-text man lang sa kanya. May pinapasadahan siyang ilang dokumento nang lumapit sa kanya ang gwardya. "Ma'am, andyan ho uli iyong pulis. Papasukin ko na lang po ba siya?" Saglit siyang natigilan bago niya nagawang tumango. Maya-maya lang ay pumasok na si Marthy. "Good evening." Bati nito sa kanya. May hawak itong pumpon ng mga bulaklak. Iniabot nito sa kanya ang mga iyon. "How are you?" Inabot niya ang mga bulaklak. "Thank you. I'm fine. Ikaw?" "I'm okay. Ang dami kong report na kailangang gawin. Nagkaroon pa kami ng briefing at saka may ilang personal matter akong inaasikaso." "Ganoon ba? Tinawagan pala kita noong araw nang nakita kita sa TV. Kaya lang naka-off yata ang cellphone mo." "Busy ako noon." "Mukha nga." Kibit balikat na sagot niya. Hindi na ulit ako tumawag. Naisip ko na baka busy ka nga. At saka, marami rin akong ginagawa ng araw na iyon. "Galit ka ba sa akin, Roxanne?" "Hindi." Pilit niyang humiti. "Bakit naman ako magagalit? Dahil hindi ako nakakadalaw?" "Of course not." Depensa niya. "Nag-aalala lang ako kung ano ang nangyayari sa iyo." "I'm okay. Napagod lang ako ng husto ng araw na iyon." "Bakit ka nga pala nandito?" "Yayayain sana kitang mag-dinner sa labas." "Paano ang kotse ko?" "Kasama ko yung driver namin. Siya na lang ang mag-uwi ng kotse mo. At saka, kung okay lang, sa inyo na lang niya ako hintayin." "Okay lang. Pero saan ba tayo pupunta?" "Kahit saan mo gustong kumain. Tapos mamamasyal tayo." "Sige. Tatawagan ko na lang muna si Sonia para magbilin. I'm really sorry for not being able to call you up." Ginitian na lang niya ito. Pasado 11:00 na ay nasa Malate pa rin sina Roxanne at Marthy. Kahit sa ganoong oras ay buhay na buhay pa rin ang mga kalye roon. Napagkasunduan nilang lumabas na muna sa drag show na pinapanood nila sa isang bar. Pareho silang may pasok kinabukasan, kaya kailangan na nilang umuwi. Mahangin na rito. Ani ni Roxanne habang naglalakad sila. Malapit kasi sa Rojas Boulevard, kaya presko ang hangin. Namilog ang kanyang mga mata nang makita ang magandang park na sa pagkakatanda niya ay kinatatakutan noon. "Ang ganda rito." Humahangang sabi niya. "Halika, maupo tayo. Magpalipas tayo kahit ilang sandali lang." Tumawid sila sa kalsada. Maganda na talaga rito, lalo na kapag gabi. "Minsan, pumasyal ulit tayo rito ha?" Aniya. "Oo ba? Alam mo namang malakas ka sa akin." Natatawang sabi nito. "I'm really having a good time." "Me too." Nagulat siya nang akbayan siya nito. Kinabig siya nito palapit dito. Namalayan na lang niya na yakap na siya nito. Napatingala siya dito. Nagtama ang kanilang mga mata. He was smiling at her. Sa kabila ng tensyong nararamdaman niya, hindi na napigilan ang sarili na tumugon sa ngiting iyon. Bumaba ang mukha nito papalapit sa kanyang mukha. Napapikit siya nang dumampi ang mga labi nito sa kanyang pisngi. Kapag kuwan ay muli siyang niyakap nito nang mahigpit, na para bang ayaw siya nitong pakawalan. Bigla siyang na-disorient sa ginawa nito. "Bakit?" Tumingin ito sa kanya. "Bakit ano?"
Bakit mo ginawa iyon? Bakit ba ginagawa iyon? Nag-init ang kanyang mga pisngi. Iniiwas niya ang tingin dito. Malapit ng maghating gabi. Ihahatid na kita. Maya-maya ay sabi nito. Marthy. Nang mag-angat siya ng mukha, natagpuan niyang mata nitong nakatingin sa kanya. Muli, siya ay hindi nakatagal sa paraan ng pagtitig nito sa kanya. I think you're right. Kailangan na nating umuwi. Nauna na siyang tumayo. Let's go. Pilit niyang pinagsigla ang tining. Tumayo na rin ito. Hinawakan nito ang kanyang kamay at marahang pinisil iyon. Hindi nito iyon binatawan hanggang makarating sila sa kinaroroonan ng sasakyan nito. Kahit hating gabi na, hindi pa rin siya nakatulog agad ng gabing iyon. She was preoccupied with the memories of that night. Naguguluhan siya sa samot-saring damdamin na lumukob sa kanya at sa halik na pinagsaluhan nila ni Marthy. May kausap sa telepono si Marthy nang dumating ang mga magulang niya sa townhouse na tinitirahan niya. Bibihirang mangyari na dumalaw ang mga ito sa kanya. Nagpaalam na siya sa kausap at sinalubong ang mga ito. Mama, Papa. Nagmano siya sa mga ito. Mahigpit na niyakap siya ng kanyang ina. Kamusta ka na iyo? I'm fine, Ma. Pupunta kami sa Davao ng mama mo. We'll be staying there for the weekend. Magdininong ako sa kasal ng kumpadring Antonio. Anang ng papa niya. Nagtinginan ito at ang kanyang mama. Pakiramdam niya ay hindi naman talaga tungkol doon ang dahilan kung bakit sinadya siya ng mga ito. Is something wrong, Papa? Mama? Kunot noong tanong niya. Bumuntong hininga ang mga ito. Bumuntong hininga ang kanyang mama pagkakuan. Nabalitaan namin ng papa mo na pupunta ka sa rest house sa Laguna ngayong weekend. Panimula nito. It seems you're bringing someone along. Ang sabi sa amin, marami kang ipinahanda, including a nap room for a baby. Isasama ko ho si Roxanne. Naikwento ko na siya sa iyo, Mama. At saka ang anak niyang si Michael. Oo, anak, pero kumunot ang noo nito. Paano kung malaman ito ni Kenya? Siya naman ang napabuntong hininga. Hindi pa nga pala niya nasasabi sa mga ito ang tungkol sa kanila. Wala na kami ni Kenya, Mama. Ilang buwan na. That is not the impression I got when she talked to me last week. She was very upset and anxious dahil sa mga kalokohang ginagawa mo raw. Hindi kami nang hihimasok sa buhay mo, iho. Pero kung nagugulo kayo ni Kenya, Mama, nagkausap na kaming dalawa. And I explained to her that I can't be the same person she wants me to be. Hindi ko pwedeng pilitin ang sarili ko na gawin ang isang bagay na hindi naman bukal sa loob ko. We would be both miserable if I do that. But why, iho? We thought that two of you were talking about settling down together. Besides, you had known each other almost all your life. Ma, it takes more than that to be happy in a relationship. Ano ba ang nangyari sa inyo ni Kenya, anak? Tanong naman ng kanyang ama. Ilang sandali nakatingin lang siya sa mga ito bago niya nagawang sumagot. Maybe, we're not really meant for each other. Hindi siguro kami ang magiging masaya kung pipilitin namin ang mga sarili namin sa relasyon na iyon. Isa ba si Roxanne sa mga dahilan kung bakit ka nakipaghiwalay kay Kenya? Tanong ng kanyang ina. Nang magdesisyon kami noon ni Kenya na maghiwalay muna, kakakilala ko pa lang kay Roxanne. We're not even friends yet then.
Hindi ba niya alam ang totoong katayuan mo sa buhay, iho? She has an idea, but she doesn't know how well off I am. Inakbayan siya ng kanyang ina. You don't have to worry about me, Ma. Mabuting tao si Roxanne. May relasyon na ba kayo ng babaeng iyon? Umiling siya. No. Ma, I think she's trying to cope up with what happened to her. You know, iho, wala naman kaming tutol sa mga single mother. Your brother's wife, Thea, was a single mom before they got married. But she's a very nice person. I just want you to know, if this woman can take good care of you. She's a good woman, Ma. I just want to make sure that you won't have any regrets about your decision. O kapag wala na si Kenya, of course, kung ano ang kinaliligaya mo, doon kami ng iyong papa. Nakangiting pahayag nito. So, when do we get to meet her? Actually, Ma, hindi ko alam kung paano ko siya liligawan. Kunot noong tiningnan siya nito. My son had lost his guts on a woman, and she always says she's not ready for another relationship. What? You're not doing anything yet? Bulalas ang mama niya. Trisha, I think we should let our son be. Kaya na niyang magdesisyon para sa sarili niya, sabi ng kanyang papa. Worried lang ako. That's why I insisted to come by and visit him. But I think you're right. Binalingan siya ng kanyang mama. We'll talk when we come back home, iho. We'll go ahead now. Hinalikan siya nito sa pisngi. Take care of yourself. I will, Mama. Thanks for dropping by. Sabi niya sa mga ito. Ingat kayo. Enjoy yourselves. Visit us next week. Okay. Inihatid niya ang mga ito sa labas. Finally, we're here. Anunsyo ni Marthy. Sumilip si Roxanne sa labas ng bintana ng sasakyan. Ang una niyang nakita ay ang mga matataas sa bakod at gate. Agad niyang napansin ang mataas na bubong ng isang bahay. Bagaman malayo pa sila roon, tiyak niyang malaki iyon. Tagong-tago talaga ang bahay. Komento niya. Wala ako rito nung ginawa yan. It was not really what I expected it looked like. But it gets a little better once you're inside. Maya-maya ay bumukas ang gate at pumasok ang sasakyan. Tinulugan lang ni Michael ang buong biyahe. Aniya nang huminto na ang sasakyan sa harap ng bahay. Mula sa labas, ay binuksan ng isang lalaki ang sasakyan. Binati nito si Marthy. Bumaba ito at inalalayan siya sa pag-ibis. Sa kanya kinuha mula kay Sonia si Michael para ito naman ang makababa. Halika kayo sa loob, ani ni Marthy. Sumunod sila rito. Ibinaba na rin ng ilang katulong ang mga gamit nila. Halos hindi siya makapagsalita nang makapasok sila sa loob ng bahay. Wala iyong pangalawang palapag, ngunit mataas ang bubong niyon. Agad na umagaw ng pansin niya ang kahoy na chandelier na inukit mula sa kahoy ng yakal. Itim na itim iyon. Napaka-elegante niyong tingnan sa puti at silver na color scheme sa living room. This is beautiful house. Kapag kuwan ay sabi niya, para tuloy ayaw na kitang papuntahin sa bahay ko. To think electric fan lang ang inaalok ko sa iyo. It doesn't matter. Hindi naman ang bahay mo ang pinupuntahan ko. Ikaw. Pahayag nito. Kayo ni Michael. Nahihiyang ngumiti siya. Wala siyang ideya na ganoong karangya ang buhay nito. Akala niya,
ay isa lamang itong may kaya at mas piniling maging pulis. Ngunit sa laki ng bahay na iyon at sa lawak ng lupaing na kinatitirikan niyon, ay tila muli ito sa De Buena Familia. Suddenly, she felt insecure. How could she even think na may espesyal na pagtingin ito sa kanya? Disgrasyada nga siya. Napakalayo pa ang agwat ng kanilang mga buhay. At may girlfriend siya. Dagdag ng isip niya. Kuya, saan naman ang kwarto dino? Tanong ni Sonia. Parang wala naman akong nakikitang ibang mga pinto. Nasa left side. Kailangang bumaba ng hagdan. Slope kasi ang topography ng lupa kaya nasa mas mababang parte ang mga kwarto. Sagot ni Marthy. Nilingon siya nito. Oy, gising na ang baby. Napatingin siya kay Michael. Dilat na dilat ito. At tila inaobserbahan din ang paligid. Can I hold him, Roxanne? Napatango na lang siya. Kinuha nito si Michael at patayong ikinarga. Kinakausap pa nito ang bata at panay pa rin ang tingin sa paligid. Dito tayo. Ani ni Marthy kay Michael. Titingnan natin yung paliguan mo. Doon ka sa maliit na pool. May heater doon, kaya hindi ka malalamigan. Nasundan na lamang niya ng tingin ang mga ito. May pinindot si Marthy sa dingding at nagulat sila ni Sonia nang biglang bumukas ang heavy white drapes na nasa opposite side ng pinto ng bahay. Natatabingan pala iyon ng malaking glass door, palabas ng bahay. Nilingon sila ni Marthy bago binuksan nito ang pinto. Dito muna kami. Palabas sa hardin ang pintong iyon. Sumunod siya sa mga ito. Nang makita na yung bumaba si Marthy sa hagdang bato, nagpaiwan naman si Sonia para ayusin ang mga dala nila. At dito na po nagtatapos ang part 8 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Be good, be safe, and God bless po everyone.